Pero ngayong gabi, Sir Ed, gusto ko lang po malaman nung mga viewers ko po, what makes you different? Kasi bago tayo sa salang dun sa ghost hunting natin, ang dami niyang tips na binigay sa akin. Hindi natin alam kung ano yung may encounter natin. Ano nangyayari? Nakita siya. Nandito tayo. Po? May sumunod spirits. Saang lugar ka? Pwede mo bang ituro? For at least 1 minute, hold the tree, hawakan niyo yung puno. Ay, hindi ko po kaya. Flashlight? At least, Cellphone kahit cellphone lang. Ay, ano yun? Bakit parang lumalaki po ulo ko? Yes. Tsaka kinikilabutan na po ako. Yes. Sorry po. Yun na, sobrang lakas na po. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Tonight is a very special episode. Not only because we are actually expecting na mag-Halloween na, and pagka-Halloween, ano bang ginagawa, nagtatakutan. Pero this time around, meron kaming inimbita na talagang sikat na sikat dito sa field na to. He's a paranormal expert at kilalang kilala sa buong Pilipinas. Wala pong iba kundi si Sir Ed Caluwat. Hello po, Miss Hi, Sir Aiko. Ed. And salamat po sa pag-imbita sa akin. Salamat for saying yes. And panuorin niyo po kasi may collab po kami. Pero ngayong gabi, Sir Ed, gusto ko lang pong malaman nung mga viewers ko po sa YT channel ko, what makes you different? Kasi bago tayo sa salang dun sa ghost hunting natin, ang dami niyang tips na binigay sa akin. Yes. Na bakit kailangan seryosohin ang mga ito at dapat sundin bago sumalang po doon. Una-una po, pagdating natin sa tinatawag nating ghost hunting or spirit questing, hindi natin alam kung ano yung may encounter natin. Ang bawat entities po ay may kanya-kanyang karakter. May kanya-kanya silang kayang gawin. Meron silang kanya-kanyang way kung paano takutin o guluhin ng isang tao. So lahat ng yon dapat meron kang idea. Kasi kung wala, you'll get caught in the act na parang unaware ka, matataranta ka. So ito yung nagkikreate ng panic ng takot sa tao. Unang-una, dapat armed din po tayo with the shield o what we call yung Tower of Light. Ang tawag ko po dun is Tower of Protection. So itong Tower of Protection, ito po yung magpuprotect sa atin all throughout the quest. Kumbaga, within ourselves, we're going to create a barrier na parang meron tayong harang na liwanag na hindi ka malapitan. Lagi naman sinasabi, in the absence of light, darkness prevail. So dapat you carry on with you a light, parang hindi yung light na literal candle or ilaw, but a spiritual light. So ito po yung dapat na lagi kang meron kapag pumapasok ka sa mga unknown places. So yun nga, hindi natin kasi kabisado kung anong mangyayari. Actually, thank you for calling me an expert, but I don't want to be known as an expert in paranormal kasi pagdating po sa mundo ng paranormal, parang wala pang expert. Bakit? Kasi every encounter is different from one another. Yung na-encounter mo ngayon, hindi mo siya ma-encounter bukas. Yung na-encounter mo nung nakaraang araw, maybe hindi naman yung ibang entities na naman. So, you cannot be an expert sa field kapag iba-iba yung na-encounter mo. See, something new yan. That's why I always prefer to be called investigator. Kasi I'd like to investigate things na bago. Sabihin nyo nga, gusto kong i-explore yung mundo ng spirits na hindi pa alam ng pangkaraniwan tao. Sir Ed, ano po ang dapat kong expect bago po tayo sumalang dun sa pupuntahan natin? By the way guys, nandito po kami sa Bagbag Cemetery. Unaan ko na po magpasalamat sa mga taong naging daan para magkaroon kami ng permit dito kay Cap Rex Ambita, Kagawad John Legado, Kagawad Jason Palisa, Kagawad Patrick Liwanag, at syempre si Kapitana Mean Ambita. Yan na naging daan para makakatuparan itong gabing to. Sir Ed, ano po ang kailangan kong expect? So, ganito. Pagdating kasi sa spirit questing, gusto ko ganito na rin yung gawin mo expectation. You always expect the worst.
huwag tayong mag-expect nung simple lang. Expect natin yung worst. Kasi pag ang in-expect mo ay yung worst, alam mong matatakot ka. Pag dumating ka sa point na nararamdaman mo na nandyan na yung takot, kaya mo na siyang kontrolin. Opo. Pero pag expect nating, okay lang yan, wala yan. Tapos bigla kang nabulaga, matataranta ka, mapagpapanik ka na that time. Opo. So dito, sa sinasabi nila, pupunta natin. Since ito ay cemetery, although in my field, madalang ang isang sementeryo na merong mga nagpaparamdam kasi lahat ng nandyan is physical body na nabulok na o yung na-decay na. So yung spirit is wala dito. Unless a cemetery ay nagkaroon ng malalim na history. Kung nagkaroon ito ng violent history, ano ba ito before, ano bang nangyaring kasaysayan dito bago ito naging ganito. Doon pa lang yung tinatawag nating mga imprints or memories of the past. So ito yung pwedeng mag-hunt sa atin. Sir Ed, ano muna po yung dala-dala niyo po? Ito po yung tinatawag na dowsing rod. Kumbaga, parang this is an extension of my abilities. Instead of using my hand to feel the surroundings, ito po yung gagamitin natin para may visual at makita nyo rin po kung saan siya tumuturo. For example, ito yung spot. Kung ganyan po yung spot, magkocross yan. Opo. Detects negative energies, magkocross po yan ng ganyan. At hindi mo siya pwedeng pilitin kasi, tingnan nyo ma'am, hindi mo siya magagalaw kasi magtutwist siya ng kusak. Ay, opo. Diba? Palagi siyang free will. Opo. So ito ma'am, pag ito ay nakita nyo, nag-cross ng ganyan, meaning there are certain energies dyan na hindi ang tao. So kanina po gumalaw, meron po. Ganito ma'am, yan. Sa ngayon, wala yan. Okay. Pero, di ba sabi nila may pupuntahan tayong Opo, area. So opo. tingnan natin from here, kaya na ba niyang i-detect saan merong kakaiba? Okay. So ma'am, pansinin nyo, hindi ko siya ginagalaw. Ayan. But it's pointing Doon po. there. From here, sinabi ni Kuya, doon yung pupuntahan natin. Kumbaga, yun daw yung merong kakaiba. Entity, opo. Okay, so tingnan natin from here, kaya bang ituro ng dowsing? Kasi galing na tayo doon, tinuro niya. So malalaman po natin na papalapit na tayo kapag lumalakas na yung hatak niya. Oh my gosh. Okay, so still, diretso tayo kasi Opo. dito pa rin yung turo niya. Sir Ed, gano'n niyo po katagal ginagawa po to? I started doing this po, high school eh. Pero yung high school ko is, magsisimula lang ako maglaro ng Spirit of the Coin. Kasi nga, nakikita ko yung yung mga nangyayari ma'am na nakakaiba. So, gusto kong itry. Nagsimula akong maging fascinated with yung mga movie na may aghimat. Opo. Naghanap na rin ako para sa sarili ko. At gusto kong malaman, ano ba ang kaya nitong ibigay sa akin? Mag-a-add up ba to ng tapang kapag meron akong ganito? Since bata pa po kasi ako, nakakakita ako ng kung ano-ano. Ang ginawa ko, seek ako ng knowledge tungkol dito. Especially yung mga visions ko na nangyayari. Opo. Gusto kong gamitin yung opportunity, na yung gift para makatulong sa Yun nga po, yun ang gusto kong malaman, Sir Ed. Gaya nga ng sabi ko po, nabanggit nyo, dahil gusto nyo makatulong. So, does that mean na merong lumalapit sa inyo kasi merong mga nawawalang katawan or merong spirito na gusto Yes, kayong ma'am. makausap ng pamilya po? all the time po. Actually, kumbaga parang iyan yung naging mission ko eh. Opo. And even doon sa mga cases na hinahandle ko with the TV program, ganyan din po. Opo. Paano Delikado. po yan, Sir Ed? Every after na mission nyo po, paano nyo na papagpag po ba yung mga Yes, energies ma'am. na I have my own ritual. Yan, ma'am. So, palapit na tayo. Pansinin Opo. niyo yung galaw nito. So, nakatalikod na ako. Opo. Pero yung turo niya is papunta na doon. And this time, hindi na siya mabagal. This time, mabilis na siya. So, meaning, Meron po. malapit na tayo. Malapit na tayo. Ito, this time, ma'am, gusto kong turuan kayo kung Opo. paano gagamitin yung senses. Opo. Kasi ma'am, meron tayong 5 senses lang eh, 5 sense organ. Usually, yung iba sabihin nila, Sir Ed, pwede bang buksan mo yung third eye ko? Ay, ayoko po. Para makakita, di ba? Opo. Yung ganun, yung iba po, ganun eh. Opo. So, akala nila, kapag sinabi nating third eye, package na. Opo. Hindi po. Pag third eye, nakakakita ka lang. Okay. Pero kung hindi ka nakakita, pwede ka namang makaramdam. Opo. Pwede ring makaamoy ka. Okay po. Pwedeng makarinig ka. So, lahat ng senses, yung extra senses na kakaiba, Opo. ito yung spiritual senses mo. Like for example, ma'am, na-experience nyo na ba na may pinuntahan kayong lugar tapos bigla kayo nakaramdam ng goosebump? Opo. Opo. Okay. Yung goosebump, ang ibig sabihin nun, ma'am, a spirit may have passed through. Maring may dumaan. Opo. Merong lumapit sa'yo, tumabi sa'yo, o kaya naman dumaan lang sa paligid mo. Opo. Yun yung reaction ng body natin. Yung natural reaction, yung goosebump. Ibig sabihin, naramdaman ng body mo. Nag-warning naman sa'yo yung spirits mo, uy, merong ibang spirits dito. Opo. Ito, since papalapit na tayo, I'm sensing something. Opo.
meron akong nasa-sense, pero mas gusto ko, ma'am, kayo mismo magamit nyo yung senses ninyo. Opo. Okay, so from here, meron po akong napipil, meron akong nararamdaman. I want to test you a little, Opo. if it's okay with you. Opo. From here, ma'am, dyan sa point na yan, dyan lang Opo. po, dyan lang po. Kung kaya lang po, ma'am, Opo. you bring a flashlight with you, and then, Flashlight. at least, Yung cellphone kahit ko. cellphone lang, Ay, ano yun? kahit cellphone lang po, kahit cellphone lang po. Kaya ba, ma'am, na you go alone do sa spot na ituturo Ay, hindi ko? ko po kaya. Ka-alone. Ito-train mo lang po yung iyong sarili. Okay, ma'am. Dito ako, Opo. you go over there sa may likod lang ng puno Opo. for at Mag-isa? least 1 minute, ma'am. For at least 1 minute, hold the tree, hawakan niyo yung puno, and then after that, sabihin niyo sa akin, ano ang naging dominant senses. Yan, ma'am, sa may likod ng puno lang. Kasi yan yung tinuturo nito, ma'am. Oh. Ay, hindi ko po kaya. Hindi kaya, ma'am. Hindi ko kaya, Sir Ed. Tabi-tabi ko. Ang daming ipis mo. Baka yan ang katapusan ko. Okay, ma'am, from here. Ako yung unang hahawak. Opo. Definitely, may marireceive ako dyan. Opo. Ngayon, kayo naman after. Hahawak lang kayo. Close your eyes for a while and i-observe nyo lang yung unang-unang papasok sa mind niyo. I-neglect nyo po yung iba. Yung unang-una, yun lang yung i-observe ninyo. Opo. That is how to communicate po. Opo. Okay, so ako muna po. Ganito lang, ma'am. And then, may nakita na ako. Nakita ko na kung ano. Siguro para ma-verify natin, sasabihin ko dun sa kasama ninyo Opo. kung ano yung nakita ko. Opo. Bubulong ko sa kanila. And then pag ikaw naman, ma'am, basta you trust yourself. Opo. Huwag mong pilitin. Kumbaga, Trust your instinct. yung instinct at kung ano yung talagang pumasok. Kung ano yung nakita mo, parang flashes of, if it's an event, if it's a picture, kung ano yung mag-flash, yun lang yung sasabihin mo. Opo. Okay? Sabihin ko muna sa kanya. Meron? May nag-flash? May ipis po kasi. Doon sa walang ipis ka man maghawak. Opo. Ay, paano yung tao po eh? Aside from that, may hugis, may... Hindi ko makita po yung ano. Pero meron ba siya? Figure? Figure? Opo. Anong figure niya? Lalaki? Aside from that, Yun lang po nakita ko. mabilis lang yun yung nakita Opo. mo. So itong nakita nyo is siya yung residente ng puno. It is an elementals. Opo. Yung nakita nyo, ma'am, is an elementals na parang shadowy figure lang. Mabilis lang Opo. na itin. Tayo, ma'am, tayong dalawa. Hawak ako sa puno, you hold, and then relax. 3 inhales, 3 exhale, and then hold your breath at tingnan nyo po kung ano yung nag-plus sa mind. Okay. Ano? Yung pa rin po eh. Siya pa rin? Opo, elemental po. You sure, mama, na siya yung nagpapakita sa'yo? Kasi that's not a good idea. Opo. That's why, kung bakit siya palagi nagpapakita sa inyo is parang attracted siya sa inyo. Opo. Bakit parang lumalaki po ulo ko? Yes. Tsaka kinikilabutan na po ako. Yes. That is the indication na talagang nagkaroon ka ng affinity with Opo. Nahihilo ako. aspirants. Opo. Are you okay, ma'am? If hindi okay, ma'am, kailangan lumayo na tayo, Opo. tayo dito. Kailangan natin lumayo kasi Opo. kailangan ko kayong i-cleanse dahil nakita ko yung entities is parang na-attract siya sa inyo. Actually, kanina, yung sabi ko nga, sinabi ko doon sa mga kasama mo, Opo. may nakita ako yan kanina. Pinalalapit ko kayo, nakakita ako ng isang bata at isang babae. May babae at saka bata. Hindi ko sinabi yung elementals kasi yung elementals is siya yung residente ng puno. Kumbaga, siya yung nag-aalaga sa puno. Opo. Siya yung nagpapakita. Kuya, may nagpapakita ng babae dyan? Babae na lang. Tsaka bata? May bata? Ay, meron? May lalaki? Meron po. Malalaking malaki, mataas, payat. Yun ba yung shadowy figure na nakita niyo, ma'am? Dito po kasi happy. Yun. Yun, mismo. Yun yung nakita niyo, ma'am. Yun yung hindi ko pinansin kasi nga, siya yung residente ng puno. Doon siya nagkaroon ng affinity sa inyo, ma'am. So, pag ganitong cases, ma'am, ito yung sinasabi ko na hindi pwedeng biruin. Opo. Kasi kayo mismo, naramdaman nyo, biglang sumakit yung ulo, Opo. parang nahilo. So, ibig sabihin, the more lumalapit kayo sa kanya, nagkakaroon siya ng connection sa inyo. Mamaya, ma'am, gagawin natin, aalisin natin siya sa katawan nyo. Kasi Opo. the moment na humawa kayo sa puno, it's like nahawakan nyo na rin siya. Okay? Bakit Sandali po? lang. Ano nangyayari? Nakita siya. Ma'am, dito tayo. Po? May sumunod eh. Na. Spirits. Hi, Ray. Halika dito. May sumunod po? Apo. So, tingnan natin kung makipag-communicate. Okay? So, dito tayo, ma'am. So, nandito kami ngayon. Alam kong narito rin kayo. May gusto ba kayong sabihin?
Kasama ko ngayon si Miss Aiko. Isa siya sa lumapit sa lugar kung saan kayo nagpapakita. May gusto ba kayong sabihin sa kanya? Pwedeng kayo humawak, tapos pwede kayo magtanong. Una po sa lahat, pasensya na po kung nagambala po kayo. Meron po ba kayong mensahe na nais parating sa amin po ni Sir Ed? Gusto niyo po ba ng dasal? Ikaw, yung sumunod sa amin, anong pangalan mo? Pwede mo ba kaming kausapin? Gusto ka lang naming makausap, anong pangalan mo? Pwede ka bang makausap? Kilala mo ba itong katabi ko ngayon? Bakit ka sumunod? Kilala mo ba siya? Bakit mo kami pinasusunod sa'yo? Ano bang gusto mong sabihin? May gusto ka bang sabihin? Yan. Ayun. May gusto kang sabihin? Narinig niyo, ma'am? Opo. Salita niya. Gusto kitang makita. May gusto kang sabihin? Sorry po. Yun na, sobrang lakas na po. Saang lugar ka? Pwede mo bang ituro? Right? I need light. Ibig sabihin, ma'am, need niya ng prayer. Need niya ng Or, prayer. I need light. Oh, Heavenly Father, we pray for the soul. Kung ano po bang pangalan nyo? Balikan natin, tanongin natin yung pangalan, ha? Kasi we need light. Ibig sabihin, he's trapped in the dark. Oh, so kailangan niya po ng dasal? Opo. Or candle, yung pag-aalay ng kandila. Opo. Ano ba ang pangalan mo? Para maipagdasal ka nila, maipagdasal ka namin. Ano ang pangalan mo? Sagutin mo ko, anong pangalan mo? Ayaw niya na sumagot. Pero nasabi na niya yung gusto niya sabihin. Kailangan niya po ng dasal. I need light. Sabihin, kung ganun mamang sinasabi ng isang spirit o isang kaluluwa, I need light, sabihin, nasa darkness siya. Opo. More or less trapped. So, kailangan niya ng prayer, candle lighting, para makawala, makalaya. So, yan, ma'am. So, at least na-experience ninyo Opo. na ang mga spirits ay nakikipag-usap talaga. Especially kung meron silang gustong sabihin. Kaya lang hindi nga po biro na basta-basta ka na lang makikipag-usap kung hindi mo naman alam ang proper way. Sir Ed, sa mga gusto po na pamilya po na makipag-usap sa mga nawala sa mahal nila sa buhay, maaari po ba nila kayong matawagan or saan po ba nila kayo mga contact po Pwede para po mag-guide sila? sa page namin para makapag-usap. Kasi po, ma'am, actually pinipili ko yung mga cases Opo. Meron po kasing cases, ma'am, na may involved na crime. Opo. So, pagdating sa ganito, medyo dapat Maingat po. maingat tayo. Opo. Especially may safety involved. Opo. So, pwede naman po nyo akong kontakin at sa abot ng makakaya ko, tutulungan ko po kayo. Kaya lang po sana maging transparent tayo sa isa't isa. Wala kayong ililihim sa akin kasi malalaman at malalaman ko din po yun. Yan ang babala at paalala po ni Sir Ed sa Yes mga po. gusto pong humingi ng tulong po sa kanya, maging honest kasi malalaman at malalaman niya. At saka tarot reading, card reading din si Sir Ed. At i-follow nyo lahat ng social media accounts niya po dito, down below, at i-message nyo po yung kanyang admin para sa ganon, ma-brief din kayo bago kayo sasabak sa isang ganito. Kasi ako, bago kami sumabak ni Sir Ed, Yan. hinanda niya muna Meron ako akong ipapakita sa inyo, mama. Since nagkaroon kayo ng encounter with the supernatural or spirits, definitely po yung isa sa pinky fingers nyo ay hindi magpapantay. Ganun po? So, Hi. hindi po yan magpapantay. Bakit? Ito po yung line, yung prominent line ninyo. Yan, mama. Tignan natin. Opo. So, pantay yung gitna. Ay, hindi pa to. Sir Ed. Ang laki, di ba, Opo. ma'am? Okay. So, ito na. Ito natin simulan yung cleansing. Tatanggalin ko po yan. Close your eyes, ma'am. Okay, ulitin natin ha. Same process. Pagpapantayan, and Pantay na siya. Kanina hindi siya pantay. Ang haba kanina, di ba? Ibig sabihin no, ma'am, na-touch kayo, nalapit kayo, nadikitan kayo. So that means, tinanggal ko na yung bakas sa inyo. So, hindi na kanya kayo capable masundan. Kasi wala na siyang bakas na susundan, hahanapin. So, isa po yun sa dapat matutunan din ng iba. O yan Papaano. At huwag niyong gawin tong laro-laro lang dahil Yes, seryoso po hindi to. po ito laro.
na patapangan lang. Tandaan nyo po, yung tapang po ay hindi nakukuha sa pagharap sa multo. Tandaan nyo po, itong pinapasok ninyong mundo ay hindi pantao. So anumang hindi pantao, dapat kabisaduhin mo. Dapat alamin mo muna bago mo pasukin. Thank you, Sir Ed, for this Yes. experience po. Maraming salamat po. ma'am. God bless you po. Yes, Miss and Aiko. I will see Anytime you. po, anytime na Yes kailangan nyo ako within the barangay, may problema na. Maraming So tingin nyo, salamat po. makakatulong. Andiyan sa Thank you. Kulaway. Thank you. Thank you po, Sir Ed. Ladies and gentlemen, ang yan po, Mr. Ed Kaluwag po. Thank you po. And guys, reminder po ha, sa mga makakapunod nito, disclaimer po, hindi to dapat gawing laro. Babala lang po. At syempre, wala pa ring ibang makakatalo po sa lahat ng takot natin at pinagdaanan ngayon, kundi ang Panginoon at ang ating Yes. panalangin. God bless you all. Stay God safe. bless you.